Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Mayamang kasaysayan at kultura ng Binalonan, tampok sa bagong bukas na Museo de Binalonan. Pangasinan na Senderos muling nagpakitang gilas sa NBL Pilipinas. At Governor Ramon V. Gigo III nakiramay sa pamilyang naulila ni dating Vice Governor Oscar Lambino. Unang ratsyada, Binalon o kung sa salitang Tagalog, baon. Dito hango ang pangalan ng isang bayan sa Pangasinan. Sa sentro nito, merong airport. Nakamarka rin sa kasaysayan ng bansa ang galing ng mga tao dito. Marahil alam mo na ang bayan na tinutukoy ko at tama ka sa hula mo. Ito ang bayan ng Binalonan. Gaya sa salita kung saan ito hango, baon pa rin ito ang makulay na kasaysayan, mayamang kultura hanggang ngayon. Ang mga ito makikita sa isang espasyo, ang Museo de Binalonan. Sa labas pa lang, mararamdaman na ang tila nostalgia at pagpasok, bubungad sa iyo ang tila feels ng Old Binalonan Town. Dito kasi nakalagay ang digitally enhanced na Velarde map. Iginuhit daw ito ng isang Dominikanong praile na si Fraile Murillo Villarde. Kapansin-pansin din ang isang hapagkainan. Ganito raw ang normal na estilo ng pagkakaayos ng hapag noon. Tampok din ang natatanging mga tao, hindi lang sa Binalonan, kundi maging sa buong Pangasinan. Sa isang sulok ng museo, makikita naman ang koleksyon ng mga Filipiniana. Alay ito kay dating First Lady na si Eva Macaraeg Macapagal, ang ina ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahilan para isa siya sa mga nanguna sa pagbubukas nito noong Biyernes, August 14. Bukod sa mga kasaysayan, bida rin ang galing ng mga Pangasinense artist. Sa kabilang panig kasi ng museo, makikita ang iba't ibang obra ng mga local artist. Kabilang na ang pintang ito na naiguhit pa noong taong 1988. I'm very proud and privileged kasi yung mga art piece ko nakatago lang. Naka-storage lang. Naging lugar din ito para sa mga rising artist. The fact na nandito kami and we get to showcase our talent and in front of these important figures in our nation and in Binalonan, we feel very seen and we aim to inspire more people through our art. Enjoy naman ang mga bumibisita sa museo. Super, eye-opener kasi yun nga, parang nandyan na lahat, tsaka visually appealing din siya. So parang pag nakita mo, ay ito pala yung ginamit niya noon, ito pala yung ano. So I think very important na may nakikita pa rin tayo and hindi lang yung sinasabi sa atin. Kasi baka, alam mo yun, parang sinabi nga sa atin, pero at least ito may parang madadala tayo or mabibitbit sa memory natin na visuals. At least nakikita natin kung saan nagmula, no? Makikita natin kung ano yung it also gives a perspective kung paano ang buhay dati. Ito pala yung history ng ng mga nakalagay na ganito na pumasok ko parang ngayon lang kasi nakakita ng mga ganun, mga old mga dinidisplay nila dito. Madami po ako matutunan dito po kasi madami pong nakikita at mga nababasa din po, ganun. Patunay daw ito ng patuloy na pag-usbong ng bayan. Ang Binalonan, naipapakita ng galing as you observe naging matatag, maganda na ang Binalonan. At actually, ang masasabi ko dito sa Binalonan, ito hindi kami nagdedepende sa mga ira. Self-supporting na itong Binalonan. Ang lahat ng ito, bahagi lamang sa katuparan sa pangakong pagpapahalaga sa yaman bunga ng kasaysayan. We give importance to history, culture, heritage. Kasi if makalimutan mo na yan, kalimutan mo rin yung identity mo. Napakahalaga ng iyong identity. Napaka-importante. And also for you to navigate your future, kailangan mo, you should know who you are and you should also know your past. Tunay nga na ang sukatan ng kayamanan, hindi lamang nakikita sa progresong pang-ekonomiya, kundi natatalastas din sa kwento, kasaysayan na hatid at patuloy pa nitong maihahatid sa susunod pang henerasyon. Muling ipinakita ng Pangasinan na Senderos ang kanilang husay sa larangan ng basketball matapos pataubin ang Nueva Ecija Granary Buffaloes sa score na 129-110 sa NBL Pilipinas Governors Cup.
Dahil sa panalong ito, umangat sa 4-2 ang overall standing na Asendero na isa namang mahalagang hakbang sa kanilang kampanya para makapasok sa quarterfinals. 3 pang laro ang kanilang haharapin bago matiyak na malalagpasan nila ang elimination round. Sa August 23, muling sasabak ang Pangasinan Asenderos kontra Quezon Star Horse sa Quezon Province kung saan asahan ng panibagong matinding laro. Samantala, buong suporta at paghanga naman ang ipinapaabot ni Pangasinan Governor Ramon Monmon V. Gico III sa mga atletang Pangasinense na patuloy na nagbibigay karangalan sa Pangasinan. Matatanda ang mga manlalaro ng Pangasinan Asenderos ay pinili mula sa mga nagwagi sa isinagawang Intertown Governors Cup Basketball Tournament ng Pangasinan na inisyatibo pa rin ni Governor Gico III para mapalakas pa ang sports sa probinsya. August 11, sa edad na 75, yumao ang dating Vice Governor ng Pangasinan na si Oscar B. Lambino. Dati rin siyang nagsilbing alkalde ng Malasiki, Pangasinan. Bilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa dating leader, personal na nakiramay si Governor Ramon Monmon V. Gico III sa naiwang pamilya. Ang kanyang mga taon ng tapat na paglilingkod sa lalawigan ay isang mahalagang bahagi raw ng kasaysayan ng Pangasinan at isa itong pamana na patuloy na aalalahanin at pahahalagahan ng mga Pangasinense. Sa kanyang pagpanaw, hinalala ni Governor Gico at ng buong Pangasinan ang mga naging ambag at dedikasyon sa paglilingkod sa mga Pangasinense. Magsisilbi raw inspirasyon ang kanyang serbisyo at ang kanyang buhay sa lahat ng Pangasinense at sa lahat ng leader na nagsisilbi at magsisilbi pa sa Pangasinan.